Kahit napalitan po niya yung kabinete, kung kasing bulok at mas bulok pa yung ibang ipapalit niya, anong magbabago? Wala. Ang fundamental issue is yung Grabe yung words niya, bulok. disunity at moral deterioration ng lipunan po natin na isang aksyon lang po ang kauna-unahang kailangan makita ng sambayanan. Tigilan na niya yung impeachment, utusan po niya, latiguhin po niya yung sila Martin Romualdez kung kailangan. Hello mga Kadonatics. Political analyst, matitindi yung mga sinabi niya mga Kadonatics, yung reaksyon niya sa mass resignation ng kabinete ni BBM. At ang sabi niya dito mga Kadonatics, pakitang tao lang yun. Dahil palpak ang gobyerno, isinisi niya sa kanyang gabinete. Totoo naman mga Kadonatics, ikaw ang problema, hindi ang gabinete mo. Though yung mga kabinete mo, mga palpak din, pero ikaw yung chief commander, dapat ang sisi nasa sayo. Kung sino man ang dapat bumaba, ikaw yun Marcos. Bakit mga Kadonatics, ilagay mo si Inday Sara dyan? At yung mga kabinete na pinaresign niya, siguradong gagalaw yan. At gaganda yung mga ginagawa nila. It depends on the leader talaga mga Kadonatics. Kung ano kang klaseng leader, ganun din yung matauhan mo. Okay, let's say, nagpalit ka ng mga kabinete. Yung mga i-appoint mo, magaganda ba yung mga records nila? Well, I don't know. Let's see. Pero kahit pa maganda yung record mga Kadonatics, pag napaka-weak na leader mo, hindi pa rin maniniwala yan sa'yo. They will do their own thing mga Kadonatics. Kaya, useless pa rin ang pagpapalit ng mga kabinete. Huwag mong isisi sa kanila, isisi mo sa sarili mo. Well, mga Kadonatics, panoorin natin ang sinasabi ng political analyst na to. Napakatindi talaga. Yung ganyang mga anunsyo niya na cabinet reshuffle and so on, mga pakitang tao na naman yan para ma-postpone ang kanyang ultimate fate, pagbagsak po niya bago matapos ang termino niya. At this rate kasi talagang wala pong magtsatsaga na panatiliin po pa siya dyan sa Malacanang. Mga pakitang tao pa rin po yan. Kasi kahit napalitan po niya yung kabinete, kung kasing bulok at mas bulok pa yung ibang ipapalit niya, anong magbabago? Wala. Ang fundamental issue is yung Grabe yung words niya, bulok. disunity at moral deterioration ng lipunan po natin na isang aksyon lang po ang kauna-unahang kailangan makita ng sambayanan. Tigilan na niya yung impeachment, utusan po niya, latiguhin po niya yung sila Martin Romualdez kung kailangan, but itigil po yan. Kundi, kailangan po ang people's drive against this government. Katulong po ang ating mga bagong senador na pwedeng tumulong sa laban na to. Simula't-simula pa, siya ang problema, hindi po kabinete niya. Wala siyang pagkaliderato, pahele-hele sa mga posisyon po niya, mga de-escalation halimbawa sa South China Sea, pero yung mga bata-bata niya sa Philippine Coast Guard, Philippine Navy, Philippine Armed Forces, palaaway sa China. Pero siya, kinausap pa niya si Xi Jinping, mag-de-escalation daw. May mga sumunod naman ng mga admiral tulad ni Carlos, nag-de-escalate, pinagalitan naman at dinimol pa si Admiral Wala pong isang salita, wala po isang posisyon itong si Bongbong Marcos. Kaya po nagkakalito-lito at kanyang ibinibintang ngayon sa cabinet members niya. Ano magagawa ng cabinet members niya kung siya mismo paikot-ikot parang tumpo at walang direksyong pinupuntahan? Kasi nga wala siyang sariling decision kung saan dapat pumunta o patungo ang kanyang gobyerno. And that is the problem. He is the problem. Bongbong Marcos is the problem. And yung ganyang mga anunsyo niya na cabinet reshuffle and so on, mga pakitang tao na naman yan para ma-postpone ang kanyang ultimate fate, pagbagsak po niya bago matapos ang termino niya. At this rate kasi talagang wala pong magtsatsaga na panatiliin po pa siya dyan sa Malacanang. Totoo yan mga Kadonatics. He placed the blame to his cabinet members mga Kadonatics. At di lang yan, mga advisors niya. Pero may isang tanong, bakit hindi tinanggal itong si Castro? Yung palengkera ng palasyo, yung attack dog mga Kadonatics. Bakit itong si attack dog andyan pa rin? Well, isa lang explanation mga Kadonatics. Alam niya na palpak talaga yung babae na yan. Hate ng mga supporters napunta ka Claire Castro. At yung hate towards BBM mga Kadonatics na lesson.
andun palagi nakatutok tayo kay Castroing. Like, dyan ka lang para hindi sila masyadong focus sa akin. Kasi kung hindi ganyan ka of yung spokesperson nila mga kadonatics, nako, ang attention ng mga tao, doon yan kay BBM. Ngayon, dahil napaka-of sa comprehension, palpak na spokesperson, ayun, ang attention natin nakakastring. Talagang akmang-akma sa sitwasyon niya. Lame duck, pilay na po yan. At dapat naka-wheelchair na po si Bongbong Marcos dito sa politika po niya. I think one very good example is Jay Ruiz. Mukhang papalitan na. Talagang indefensible naman kasi po ang posisyon at mga posisyon ng gobyerno ni BBM. Kaya wala na po siyang magagawa. Kundi po yung ating sinasabi po kanina, quick action on the fundamental issues. Number 1, tanggalin na, tigilan na niya yung impeachment drive. Magsisimula po magbago ang sitwasyon para sa kanya, but he does not have the courage. Wala po siyang gulugod para gawin yung mga kailangan gawin. So let us leave him to his fate. He will fall in ignominy and shame. Well, nakita naman natin doon sa mga nakaraan na mga kalokohan na ginawa po sa buy cam or buy scam na nagiging bansag na po doon. Yung mga diversion ng daang-daang bilyon. Yung halimbawa din, yung diversion ng bilyon-bilyon, 70 bilyon ba ng PhilHealth funds. Lahat naman po yan may imprimatur ng presidente ng Office of the President. Alter ego niya yung mga cabinet members. Alter ego din po niya yung mga kanyang sinusuportahan ng mga liderato ng Senado at ng Kongreso. So that is why we have a presidential system. The buck stops at the presidential office, the Office of the President. Ngayon, nagdadahilan na naman siya na kailangan siya doon directed doon sa BICAM. Yan, useless na yan mga kadonatics. Kahit pa, andyan siya nakatutok sa budget for the next few years. Wala na yan. Kasi useless pa rin yan. Pagdating yan doon sa mga agency, kasi weak siya. Wala masyadong aksyon. Kung may corrupt sa gobyerno niya mga kadonatics, hindi iniimbestigahan. Dahil mismo ang Pangulo ay isang corrupt. Sa a lot of baloney. Panloloko na naman yan. PR stunt na naman yan. Wala pong mangyayari dyan dahil siya mismo ang corrupt. Siya mismo ang corrupt. Kaya laganap po ang corruption dyan sa Kongreso, sa Senado, at sa kabinete. Dahil mahirap makita yung light at the end of the tunnel, ika nga, at napakahirap isipin na tayo magdudusa ng 3 taon pa sa ilalim po ng pamumuno ni Bongbong Marcos. Kasi wala naman po tayong nakikitang patakaran na kanyang binabago talaga through action, not just words. Ngayon, itong mga nakarang araw, merong lumabas na balita tungkol sa visa, ASEAN visa. Natuwan-tuwa naman ng Department of Tourism kasi ito ay maaaring magbukas ng pinto para makabalik po ang milyong-milyong Chinese tourists na nagdadala ng bilyong-bilyong dolyares pong sa ekonomiya po natin. Meron na naman tumututun sa mga pro-BBM congressman tulad ni Rufus Rodriguez. So, landiyan pa rin po yung mga pagpipigil sa ating progreso na nangyayari through unseen hands na wala namang pong ginagawang aksyon si Bongbong Marcos na kanyang pigilan po itong mga to. So, I see no hope at the end of the tunnel. Kaya sana before the end of the tunnel matanggal na po yan at magsimula na po ang reconstruction ng lipunan po natin. Wala na talagang pag-asa yan mga kadonatics. Man-notice mo yan kung may pag-asa pa ang gobyerno ngayon. Kung within 3 years may magandang nangyari. At least in the past 3 years walang magandang nangyari sa Pilipinas. Puros corruption. Grabe, langtaran talaga. And what makes you think na may magandang mangyayari for the next 3 years? Wala talaga. Kasi sanay na yung mga tao dyan na walang ginawa for the last 3 years. Pero pagpalitan yan si BBM at ipasok yan si Inday Sara Duterte, sigurado niyang mga nasa baba niya, talagang gagalaw yan. Kasi the Duterte kind of leadership mga kadonatics ba talaga napaka-strong. Kung wala kang ginawa, alis ka. Walang ganun si BBM. Napakahirap talaga na may mangyayari pang maganda for the future. We'll just have to suffer for the next 3 years. Thank you so much mga kadonatics. Please take care of yourself. God bless. Don't forget to subscribe. Bye-bye.